Hello guys! Welcome back sa aming channel. Springtime na dito sa Canada at unti-unti nang umiinit at natutunaw na ang mga yelo. May balak kaming gawin kaya nag-decide kami na pumunta sa likod ng Red Deer Polytechnic. Meron nga palang magandang view dito na isang maliit na spiral river kaya dumaan muna kami. Balak namin mag-walking dito ng 1 hour. And samantalahin na namin guys yung pagkakataon na makagawa ng simpleng vlog. Yan, diyan kami guys maglakad itong walkway na to. Then ikot lang kami na ikot hanggang sa mapagod. Yan. Ganda mag-walking dito kasi may lakso. And habang nag-walking guys, samantalahin na namin na gumawa ng isa pang vlog. And in today's video, pag-usapan natin bakit ba malungkot dito sa Canada according to many Filipinos. Sabi nga ng mga Filipinos, maganda dito sa Canada kaya napakaraming Pilipino ang pumupunta dito sa Canada para mag-migrate, para sa magandang buhay, universal healthcare, sa mga benefits para sa mga anak. Marami pong benefits, pero madalas nyo rin pong maririnig na yung ibang mga Pilipino na nagsasabi na malungkot dito sa Canada. Ngayon, discuss natin bakit ba malungkot dito sa Canada. Dahil maraming bayarin dito. Yun. So number one, sa tingin ko guys, kung kayo ay OFW, yung family. Number one is family. Kasi kung kayo ay OFW guys, mararanasan yung iwan yung pamilya nyo. And napakalayo po ng Canada. Ilang hours? Ilang hours away sa Philippines? 15 hours flight. So tayong mga Filipino guys, malambot ang puso natin sa pamilya. Gusto natin kasama natin yung pamilya natin. Family oriented ang mga family oriented ng Pilipino. Kaya advice ko sa inyo guys, kung masasama niyo yung family niyo dito sa Canada, mas maganda. Kung kayo mag-isa lang pupunta dito sa Canada, I'm sure tatamaan kayo guys ng lungkot. Especially during winter time. Yes, mamaya pag-usapan natin yan, winter time. Ang panlaban mo sa lungkot, maghanap ka ng mga kaibigan. Yan. Kasi dito naman sa Canada, marami ding mga Pilipino. So, kung marami kang kaibigan, nandito yung pamilya mo, may panlabang ka, laban sa lungkot. Pero kung mag-isa ka guys, sad to say, sobrang lungkot dito sa Canada. Number 2 reason is yung culture. Sa Pilipinas kasi, iba yung culture napakasaya. Maraming mga fiesta, ano pa ba yung mga nandun sa Pilipinas, mga birthday, tapos yung mga tao nasa labas ng bahay, nagkukwentuhan, mga kapitbahay mo, kakwentuhan mo, pulang sa kalye. May nagtitinda pang mga turo-turo doon, mga quick-quick. Tama, nakakamiss yun guys, no? Yung mga karaoke bars, di ba? Yung mga karaoke bars, may mga barkada, maraming pasyalan, maraming tambayan. Kasi nga socially social oriented ang mga Pilipino. Kaya yung culture na yun guys, pag nandito kayo sa Canada, mamimiss nyo. Yeah. Kasi guys, mga tao dito nasa loob lang ng bahay. Tama. Walang mga street dito na kunwari night market, wala. Yung mga tambay-tambay, no? Wala. Yung culture kasi dito parang culture ng trabaho, bahay lang. Yeah. Parang ganun guys. Kung kayo matagal-tagal na kayo namumuhay dito guys, mapapansin nyo mga andito work oriented. Pagkatapos ng trabaho, bahay na. Then sa weekend, dun lang sila namamasyal. Isang katunayan nga guys kung bakit malungkot dito guys. Di ba mga Pilipino mahilig sa mall? Pag nandito kayo guys sa probinsya, 5 o'clock pa lang sarado na yung mga mall. Pag holiday, kung
kung kailan holiday, kailan din magsasarado ang mall. Yeah. Dapat holiday, kung sa Pilipinas pa, sa ibang bansa. Pag holiday, ang mall is 2 a.m., 12 a.m. magsara. Dito guys, wala. Sarado. All day, sarado. Kaya guys, di ba galing kami sa kung sinusubaybayan niyo yung mga videos namin, galing kami sa Dubai. Ibang-iba yung mga malls doon. Minsan 10 o'clock ng gabi, saka pa pumupunta yung mga tao. Yeah. Dito guys, ang tahimik. Pagdating ng 5 o'clock, pag nasa mga province kayo, karamihan po ng mga establishments, sarado na. 5 o'clock. Di ba ang aga? Then ang mga Filipino guys, di ba napakaingay natin guys. Gusto natin mga nagkukwentuhan, nagtatawanan, nagkakantahan. Dito guys, pag nakatira kayo sa mga apartments, bawal po yung maingay. Yan. Susumbong kayo ng kapitbahay nyo guys, kasi maingay kayo. Pangatlong reason guys, bakit malungkot dito sa Canada ay yung, sabi mo kanina, Winter. yan, winter. Yan, masaya bang winter? Winter depression tawag nila dito guys. Sa totoo lang guys, 'di ba pag nasa Pilipinas ka, ang saya-saya tignan ng winter. Ang ganda-ganda, parang Sa una lang talaga, no? sa una lang para siyang dreamy kasi Totoo talaga. hindi mo makikita to sa Pilipinas eh. Ayan, Itong mga yan. yellow na yan. No. 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 Yan guys, Ayoko na yan. ang saya-saya ng winter, sabi nila. Pero sa umpisa lang guys, kasi yung winter sa totoo lang nakakalungkot siya na season. Bakit siya nakakalungkot? Kasi nasa bahay ka lang. Gaano ba kalamig dito sa Canada? Minsan umaabot ng -40. Pero good thing guys, this year wala, hindi masyadong malamig. At saka parang saglit lang, no? Parang saglit Ganda. lang. Parang Yun. saglit lang siya. Tama yung sinabi ni Leslie, umaabot minsan dito ng -40. Imagine nyo yun, yung lamig sa refrigerator 0 degrees lang, di ba? 0 Yeah. degrees lang. Tapos dito -40. And isa pa sa nakakalungkot na factor ng winter guys, ang dali lang ng araw. Parang 5 o'clock lang yata o 4 o'clock lang, madilim na. Oo. Tapos 8 o'clock na ng umaga, madilim pa rin. Kaya yun yung nakaka-add sa lungkot. Sabi nga nila marami daw taong nade-depress tuwing winter. Siyempre mga Pilipino, mahilig tayong mamasyal. Tuwing winter, hindi makapasyal. Yan. Unless maganda yung sasakyan mo and mahilig ka talaga sa mga winter sports o winter activities, dun mo may enjoy yung winter. Pero most of the Filipinos, ito yung time na nakakalungkot. Ang nakakatamad is yung layering ka guys. Yung magsuot ka ng damit. Suot ka ng damit. Kasi kailangan mo magsuot ng napakaraming damit. Bibili ka lang pala ng toyo. Pupunta ka lang sa grocery ang dami-dami mo nang susuotin. Meron kang inner, tapos meron kang may thermal wear ka, tapos may t-shirt ka, may unang jacket ka, tapos may winter jacket ka pa, tapos maglalagay ka pa sa tenga, maglalagay ka pa sa bibig, Boots pa. maglalagay ka pa ng bonnet, di ba? Maglalagay ka pa ng boots. Yung boots napakahirap suotin. Kaya yun guys, sa tingin ko yung tatlong factors na yan ang main factors kung bakit sinasabi nilang malungkot dito sa Canada. And legit siya guys, talagang yung tatlong factors na yan nakakalungkot. Kaya guys, kung nagbabalak kayong pumunta dito sa Canada, the way to survive is to adapt. Dapat handa yung loob mo guys. And tanggapin mo guys kung ano yung kultura dito sa Canada. Tanggapin mo kung anong mangyayari sa buhay mo dito. Yes. Mas maganda if you have group of friends. Yun importante dito guys. Kailangan may strong strong friendship. Strong Community. Strong community or
Basta yung may strong circle ka guys na matatawag mong pwede mo silang mapuntahan, kwentuhan. Oo. Ganon. Siyempre, kung may problema ka, pupunta ka sa asawa mo, tapos yung asawa mo pala problema mo. Yung pa, dalawa lang kayo mag-asawa, tapos asawa mo pa yung problema mo. So, wala kang mapuntahan kasi wala kang kaibigan. So, maganda guys, i-research mo and makakuha ka ng group of friends kung wala kang mga family dito sa Canada. And sa mga communities, kung may hobbies ka, search mo yung mga communities na kapareho mo ng hobbies. And kung may religion ka, pwedeng humanap ka ng church. Marami pong church dito sa Canada, and marami rin pong mga Filipino communities dito sa Canada. Kaya I'm sure hindi ka mawawalan ng kaibigan. Yeah. At kung makahanap ka mo ng tunay na kaibigan, i-keep mo na yan. Keep mo na yan. Mahirap makahanap guys. Mahirap makahanap ng totoong kaibigan dito guys. Yes. Totoo guys yung tinatawag. Kaya shout out sa mga friends ko dyan. Mga work friends na naging besties. Yeah. And sa mga classmates ko si Arian and si Christine. Wow, special mention. Wow! Thank you sa friendship. Yes. Yun guys, kasi syempre pag nandito ka sa ibang bansa, totoo rin po yung yung crab mentality. Yan. Saka totoo rin po yung hindi porke kapwa Pilipino mo na kailangan mo ng pagkatiwalaan. So, ingat guys. Yun lang ang masasabi namin. You know why guys na nag-decide kami mag-walking? Kasi guys, galing kaming check up. Mataas na daw cholesterol na. And the doctor said exercise is the best policy. Sana lang guys na ma-consistent namin to. Kasi minsan maganda lang pag sa umpisa. Pag umpisa, sige, go walking. Pero nakatamad wag na, bahay na lang. Ano pa ba mga advice mo para malabanan ng lungkot dito sa Canada? Ito, lalabas-labas din kayo minsan. Wag lagi sa bahay. Wag lagi sa bahay. Enjoy yung Sabi nature. nga ng asawa ng kaibigan ko guys, sabi kasi niya, introvert daw siya. Yung mga introvert, sa four corners ka na lang talaga sa bahay mo. Labas-labas din pag may time. Ang ganda ng message. Yan, message. Every little thing gonna be alright. Yeah. Yes. It's going to be alright, guys. Kaya kung naman problema kayo guys, kasama yan sa pagsubok, lalo na kung bago kayo dito sa Canada. Pero tanggap lang ng tanggap ng pagsubok guys, kasi ang pagsubok yun yung patibay ng loob mo, right? Yes. Totoo ba? Yan ang magpapalakas sa iyo Yeah. yung pagsubok. Totoo na malungkot nga dito sa Canada. At the same time, pag nag-adapt ka naman, matatawag mo naman na masaya rin pala dito sa Canada. Pag na-reach mo na ang sumakses. Pag biglang sumakses ka na guys, masaya na yun, dito sa masaya Canada. na dito sa Canada. Pero habang nandito ka sa baba, nag-i-struggle tayo guys, nag-a-adapt tayo sa culture nila. Sasabihin mo, ay bakit ba kasi kami pumunta dito? Bakit ba kasi napunta tayo dito sa lugar na to? Canada pa more. Yan yung mga madalas na reklamo ng ibang mga Pilipino. So hindi natin sila masisisi kasi iba-iba ang kwento natin. Yeah. Yun. Maraming salamat guys, and continue lang namin tong walking namin Walking hanggang muna sa kami guys. lumawit yung dila namin. Ang goal kasi namin is 1 hour 1 hour na walking. So, Yan. Baka isang vlog namin guys, ibigay namin sa inyo guys yung resulta
ng aming pagda-diet at workout. Yeah. Maraming salamat guys. Thank you Please, for watching. Keep supporting us, like our video and subscribe. Subscribe. Till our next video. Goodbye. God bless.